Sir John, naulinigan namin ng Pangulo, sabi niya gano'n, kailangan daw pag-aralan itong cost, magkaroon ng cost-benefit analysis. Na kung yung magkano ba yan? 8.7 billion. Ang laki, di ba? So yung pera, pagod, pawis, panahon na ipupuhunan natin dito, yung aanihin nating benepisyo, mas demas naman. So kayo po sa bilang presidente po ng Automobile Association of Philippines. Alam mo, yung pagre-repair ng EDSA, matagal na yan dapat ginawa. Pero paano natin i-repair? Alam mo, ang EDSA, pinakapuso ng kalsada sa Maynila. Correct. Titingnan mo sa norte, sa gitna, at saka sa south. Nakadikit lahat yan. NLEX, SLEX, Quezon Avenue, lahat yan. Yan ang tumitibok. Pagka pinatay mo yung puso ng kalsada, abay, mamamatay lahat yung ugat. Yan ang magiging tinatawag nilang Carmageddon. Oo nga. Di ba? So, which means, sang-ayon kayo dun sa rebuild. Tama yung rebuild, pero paano nila gagawin yung rebuild? Medyo buti na lang, no? Sinuspindi yung paggagawa kasi I do not feel na nakahanda sila ng tama. Doon sa consequence, kaya nagsalita kami noon na sabi namin, baka na hindi nyo naintindihan, na paralysis ang mangyayari dito. Carmageddon nga ang tawag namin Magiging parking lot na talagang EDSA, wala nang galaw. Ay talaga? Kasi tingnan mo yung C5 kasi, mas maliit na kalsada yan, tsaka walang flyover yan. Okay? Yung luwag ng C5 kumpara sa EDSA, mas makipot ang C5. Correct. Ngayon, lahat ng dumadaan doon sa EDSA, itatambak mo ngayon sa mas makipot na kalsada. Ano mangyari doon? Pangalawa, sabi nila side street. Lahat ng side street dyan, 2 lane lang. May tumirik na isa dyan, ay nako po, titigil yung buong linya na yan. So meron mga dapat na isipin ng gobyerno kung paano nila gagawin. No? Buti nga lang, SF muna sila bago tuluyan. Isa pang issue Huwag niyong gagawin niya ng June. Bakit? Pasukan. Ulan. Dapat yan Enero. Huwag ngayon. Meron kayo 6 na buwan para mag-isip. Sir John, di ba dapat nagsagawa muna sila ng public consultations kagaya po sa inyo sa AAP? Dapat isinama rin kayo sa consultations before sila naglatag ng ganito mga plano. Sana all, Dapat, kasi unang-una, kasi dapat kinakausap mo dyan yung mga bumabaybay dyan sa mga kalsada na yan. Kasi kamukha ako, nagmamaneho rin ako, pagka tinanong sa akin, sarado yung EDSA, iisipin ko kagad saan ako dadaan. Kanina sinulat ko kung saan ako dadaan. Naku po, ang daming intersection. Alam mo dito sa atin, deadly ang intersection. Kasi color blind tayo dito Yung yellow box, hindi natin naintindihan yun. Hindi ko alam bakit gano'n, Tapak ng tapak dun sa yellow box. Ano nangyayari doon? Di naglalak. Yun, di ba? Pag sinabi mo, wag kang dadaan ng EDSA, susunod ba sa batas trapiko yung mga dadaan doon sa secondary road na mas makikipot? Marami na kasing mga nagsasalita na kung ano yung kanilang mga suggestions and proposals. Sabi nga, let's talk about yung mga standout. Sinasabi yan, umpisa, sabi I think Senator J.V. Ejercito, gawin nyo na yan kapag yung mga public transportation, yung major infra na ginagawa natin for mass transportation, are already in place. Makati, subway na naantala. Correct. Nag-back out yung yung contractor, hindi ba? MRT7, di ba? So, ano po ang tingin nyo na tama yung si Sen JB dyan. Tama siya ron, Pero ako, hindi ako sang-ayon na i-postpone. Pwede na maituloy, Pero isipin lang mabuti. Ngayon yung infrastructure projects kasi, it depends kung sino nakaupo. Dapat yan, walang politika dyan sa infrastructure na yan. Diba? Pag sinimulan yan at pinlano yan, tuloy-tuloy. Hindi yung kung gusto nung sumusunod na administrasyon, itutuloy nila. Hindi dapat ganon. For the general good, yung infrastructure project na train, bus lane, or whatever, ituloy po ninyo yan. Ilabas yung airport sa Metro Manila. Ang dami-daming dumadaan sa EDSA dahil yan. I think it's 8 million a year ang dumadaan sa EDSA. Galing ng Pampanga, pupunta sa airport. Diba? Wala naman train papunta ng airport, naantala na naman yung papuntang norte. Yung infrastructure dapat yan, pagka sinimulan, walang tigil yan, tuloy-tuloy, tsaka bilisan nila, pwede ba? 24/7. Yun nga gusto. Kasi sinasabi lang 2 taon, alam mo, ikaw gusto mo magdusa ng 2 taon? Tagal. Hindi pwede yun. Let's get together, Sunday 25. Sunday
at 25.